Paano bumili ng mga action o mag-invest sa eToro? Kapag nasa platforma na tayo dito sa pahina ay pupunta tayo sa kung saan nakasulat ang Discover at dito ay lalabas ang lahat ng elemento na mayroon tayo para mag-invest sa kasalukuyan sa eToro. Kaya't simple lang na hanapin mo ang seksyon ng mga action na ito na makikita mo dito kung nais mong mag-invest sa mga action. Ngunit kung nais mong mag-invest sa crypto, sa mga index, sa ETFs o sa iba pang kasangkapan o function, piliin mo lang ito, sa ating kaso ay dito. Pagkatapos, kapag nandito ka na, may dalawang option ka. Una, hanapin ang pangalan ng aksyon. Halimbawa, pwede kong hanapin ang Tesla at lalabas ito. Kung hindi at nag-e-explore lang ako, pupunta ako dito at sisimulan kong tingnan ang mga aksyon na available para makita kung saan ko gustong mag-invest. Kaya pumili tayo ng isa sa mga lumalabas. Halimbawa, gusto kong mag-invest sa Shopify na nandito mismo. Ayos! Kapag nandito na ako, lalabas na ang aksyon at magsisimula ng mag-load ang mga graph, mga komento ng mga tao, mga balitang malapit. Halimbawa, ang anunsyo ng kanilang earnings ay sa ika-post ng Pebrero ayon dito. Dito lumalabas ang graph, lumalabas ang market cap, lumalabas dito ang mga kita at marami pang ibang bagay. Kapag nandito na tayo, pwede ninyong basahin ang impormasyon at mga talakayan ng mga tao tungkol sa aksyon na ito. Kung desidido na akong mag-invest, pupunta ako sa itaas sa kanan kung saan nakasulat ang trade, kung saan may malaking berdeng button, i-click natin ito at lalabas ito. Ngayon may dalawa tayong option para mag-invest, short at buy. Para sa mga di pamilyar, mas mainam gumamit ng kulay para mas maunawaan. Ang pula ay nangangahulugang nag-i-invest ka laban sa aksyon. Ibig sabihin kung ang presyo ng Shopify ay $161, iniisip mong bababa ito, halimbawa magiging $150, $140, $100 o $90. Dito ka nag-i-invest sa ganitong paraan, ibig sabihin sa kabaligtaran na direksyon para kumita, kailangan lang bumaba ang presyo. At dito, may leverage ka na nagpapahintulot sa iyong mag-invest ng higit sa aktwal mong pera. Ibig sabihin, sa $100, maaari akong mag-invest na parang may $500 ako dahil nag-i-invest ako ng 5 beses at iba pa. Pagkatapos sa stop loss at take profit, ito ay kung gaano tayo kahanda na mawala at kitain at automatikong magsara ang operasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Na kung halimbawa ilagay ko na ang aking stop loss ay sa minus 39.50, ang gagawin ng eToro ay kapag ang aksyon ay nagdulot na sa akin ng mga pagkalugi ng 39.50, ang operasyong ito ay automatikong magsasara. Ibig sabihin ibibigay na sa akin ang pagkalugi at ang natitirang pera ay ibabalik sa akin. At ganun din sa take profit, ibig sabihin ito ay para sa kita pataas sa positibo. Kung umabot ako sa kita na 39,500, kahit kumikita pa ako, sinasabi ng eToro na, sige, isasara ko ang posisyon mo dahil sinabi mo na sa 39,500 na kita ay isasara ang posisyon at wala ka ng ganitong pamumuhunan. Kaya minsan, ang iba ay mas pinipiling tanggalin na lang ito o ang iba ay talagang tutok dito. Tandaan na kapag nag-i-invest ka dito sa kulay, ang mangyayari ay mag-i-invest ka sa pamamagitan ng isang CFD. Ibig sabihin, isang kontrata para sa pagkakaiba. Hindi ka mag-i-invest sa stock market mismo. Ito ay parang isang kontrata na ginagawa mo sa eToro kung saan sinasabi mo sa eToro na tumataya ka na ang aksyon na ito ay bababa. At kung matalo o manalo ka, ang kalaban mo ay eToro, hindi ang merkado. Dito walang sino man ang sumasalungat sa iyo, kundi ikaw mismo ang tumataya, nag-i-invest ka laban sa eToro, sa kasong ito sa Shopify, sa aksyon na ito. At pagkatapos nito, ilalagay mo ang uri ng order na ito ay nasa presyo ng merkado. Ibig sabihin, ang presyo na kasalukuyang umiiral na nangangahulugang nakikipagnegosasyon, kaya ginagawa ang alok at kung hindi, maglalagay ka ng limit order dito at sinasabi mo na nais mong pumunta ang presyo sa 150, kaya kapag nasa $150 ito ay magiging epektibo ang pagbili o ang operasyon, ngunit kung ang halagang ito ay hindi umabot sa 150, mahirap na maipatupad ang order na ito, kaya madalas na iniiwan ang market order at pagkatapos ay may mga inilalagay na gasto sa operasyon. Sa kasong ito ay mga SP ito at ito ay dahil ginagawa natin ito sa CFD na ang gastos ay napakataas at tandaan din na tayo ay nag-i-invest ng may leverage dahil naglalagay ako ng $7,900 at talagang nag-i-invest ako ng mas malaki. Dahil nag-invest ako ng 5 beses, tingnan mo dito. Tingnan mo $39,500 ang talagang exposure na meron tayo. O kung ito ay sa dalawa ay 15 to 800,
o kung ito ay sa isa, ay talagang pera natin ito dito, wala tayong leverage ngayon. Kung bibili tayo ngayon ay kabaligtaran ng dati at dito inaasahan natin na tumaas ang aksyon. Ibig sabihin, dito tayo ay nananalo kapag ang aksyon ay umabot sa $170, $180, $200. At ito ang pinaka-tradisyonal at karaniwang ini-invest. Dito meron din tayong stop loss, kaya ito ay gumagana sa parehong paraan. Ganon din ang take profit sa parehong paraan na ini-invest natin dati at tingnan mo na dito. Hindi na lumalabas ang simbolo ng CFD. Dito tayo ay nag-i-invest talaga sa aksyon sa merkado. Talagang nag-i-invest tayo dito, pero kung gusto kong gumamit ng leverage ngayon, ito ay nagiging isang CFD. Tingnan mo kung ilalagay ko sa dalawa ngayon ay automatikong lumalabas dito ang salitang CFD at tinatansya nila ang mga gastos para sa pag-invest sa CFD. Sa aming kaso, kung ito ay talagang sa aming pera at nag-i-invest kami sa merkado ay hindi nila kami sisingilin ng higit pa sa order na ginawa namin at sa kasong ito kung pipiliin namin halimbawa dito sa DA.